Then, syempre, ang ideal na dapat na maging puso natin ay itong pang-apat, teachable heart. Sabi ng Panginoong Yesus ay ang taong ito ay nakarinig ng salita ng Diyos at naintindihan niya. Ang ibig sabihin ay pinaintindi ng Diyos sa kanya ang kanyang salita. Na-realize ko, ang isang taong may matigas na puso ay hindi makakaintindi ng salita ng Diyos kung wala naman siyang balak sumunod. Kaya itong pang-apat na puso, teachable. Bakit? Kasi handa siyang matuto at sumunod. At dahil handa siyang matuto at sumunod, ay sisiguraduhin ng Diyos na hindi mananakaw ng dyablo ang salita niya. Sisiguraduhin ng Diyos na babaon ang kanyang salita sa puso ng taong ito. Wow, ang ibig sabihin ay ang kasunod ng pagbaon sa puso ng salita ng Diyos ay pagbabago. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit sa buhay ng taong ito ay may paglago at pagdami ng bunga. Ang sabi sa talata ay may tag-100, may taga-60 at may tag-30. Ano ibig sabihin nito? Mamumunga ka sa iyong karakter ng pagbabago. Sabi sa mga taga-Galatia 5:22-23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Grabe, ang isang matabang puso, ang isang teachable na puso ay magsisikap na makinig, magsisikap isang tabi ang mga balakid at magsisikap na sumunod. At ang resulta ay mamumunga siya sa kanyang karakter. At ano-ano ang mga bunga ayon sa talata? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Wow! Ewan ko na lang, pag wala kang nadalang kaluluwa sa Panginoong Yesus kung meron kang pag-ibig. Grabe, kahit ang kaaway mo, makikilala ang Panginoon kung meron kang pagmamahal na walang kondisyon. Biruin mo, dahil sa meron kang teachable heart, hindi ka lang mamumunga ng pag-ibig kung hindi kapayapaan at kahinahunan. Imagine mo kung lahat tayo ay may teachable heart, mawawala ang conflict. Kasi magkakaroon tayo ng kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Ang resulta ay mawawala ang tensyon, mawawala ang paninigaw. Kung merong naninita sa'yo, hindi ka magagalit. Narealize ko, kung palagi kang may kaaway ay matigas ang iyong puso. Kung nagagawa mo magsalita ng negative laban sa ibang tao, ay hindi ka teachable. Naglalabas lang naman ako ng sama ng loob. Kaibigan, kung may sama ka ng loob sa isang tao, ay dumiretso ka sa kanya at huwag mo sabihin sa ibang tao na hindi naman magsosolve ng inyong conflict. Bakit? Kasi ang tawag dito ay chismis. Kasi hindi naman may pagtatanggol nung kaaway mo ang kanyang sarili dahil wala naman siya sa pag-uusap nyo. Kaibigan, kung meron kang teachable heart, ay siguradong mamumunga ka sa iyong pamilya, kamag-anakan at katrabaho. Magiging tagasunod din sila ng Panginoong Yesus. Ang mga anak mo ay magiging tagapaglingkod ng Panginoong Yesus. Sila ay magkakaroon din ng bunga dahil naipasa nila ang ginawa mong pag-disciple sa kanila ding mga anak. Alam mo kaibigan, ang lahat ng klase ng kondisyon ng puso na ito ay maaari nating maranasan. Wala itong exemption. Pwede sa panahon ngayon ay matigas ang iyong puso o emotional o mababaw. Pero may mga panahon naman na ikaw ay talagang may pusong handang matuto at sumunod. Bigan, kumusta ang puso mo ngayon? Excited ka ba na marinig ang Diyos at gawin kung ano man ang inuutos niya sa'yo? O meron kang matigas na puso ngayon? O meron ka bang mababaw at distracted na puso na nahihila ng mundo kaya wala kang appetite sa salita ng Diyos? Kaibigan, kung gusto mo magkaroon ng impact sa mga taong dinadala mo sa Panginoong Yesus, ay kailangan mo magkaroon ng consistent na teachable heart. Kaya lang ang tanong ay, paano natin ito gagawin?